Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. So, muli po ako po ay magbabahagi po ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay lumukod at tayo po manalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataon ito na muli kami makapag-aral ng banal mong salita. O Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo kung hindi ng tawad sa lahat ng mga pagkakasala na aming nagawa sa isip man, salita at maging sa gologan, sinasadya man po hindi Panginoon, patawarin po kami. Ganoon rin po Panginoon, kami po nagpapatawad sa lahat ng mga taong kasala sa amin. Galing pagpatawad, pakalisin kami sa oras to, upang kami maging karapat-dapat sa harapan. And Lord, hindi po namin na ikaw ang siyang magpaunawa sa amin bawat salita ng amin. Mapag-aaral ng Diyos. Maraming salamat. Tulong po kami sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. So, pag-aaralan po natin ngayon is patungkol po sa fruitfulness. So, yun po. Sa ating mga Kristiyano po, di po ba, we are commanded by God to bear fruits. Amen? So, ang pag-aaralan po natin ngayon is kung paano tayo mag-isang fruitful Christian. So, pinamagatan po natin yung ibabahagi ko ngayon as ways to become fruitful Christian. So, yun. Ano nga ba yung mga kailangan natin gawin para maging fruitful Christian po tayo? Amen? So, bago pong lahat, alamin po muna natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng fruit or bunga. So, sa literal na meaning po ng fruit, di po ba, fruits are product of a tree or other plants. So, yun po. Amen? So, ang bunga, ito yung product ng isang puno. Amen po? Example, yung mangga, santol, rambutan, at madami pang ibang mga prutas. So, yun po yung fruits. So, ganun din po sa ating mga Christian, meron po tayong tinatawag na 9 fruit of the Holy Spirit. Amen po? So, sabi po dito sa Galatians 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Amen? So, ito pong siyam na to, ito po yung fruits na kailangan po na meron tayong mga Christian. Love for one another, love para sa ating Panginoong Jesus, joy in serving God. We should also have the peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, amen po. So, sabi niya po dito, God preserves the fruitful. So, yun po. Ang ating Panginoon, kinikip niya yung mga fruitful, yung mga tao na nagbe-bear ng fruits. Amen po? Kaya po nasabi dito sa Deuteronomy 20, verse 19 to 20. Verse 19, sabi niya po dito, when you are attacking a town, don't chop down its fruit trees, not even if you had the town surrounded for a long time, for trees aren't your enemy, and they produce foods that you can eat, so don't cut them down. So, yun po. Sabi ng ating Panginoong Jesus, inutos niya po na don't cut fruit trees that bear fruits. Kasi yung mga fruit trees na yon is they produce foods that you can eat. So, yun po yung benefit or yung naibibigay ng isang fruit tree. Nakakapagbigay po siya ng pagkain. Amen po. So, sa verse 20, sabi niya rin po dito, you may need wood to make ladder and towers to help you get over the walls and capture the town, but use only trees that do not know, that you know are not fruit trees. So, yun po. Sabi ng ating Panginoong Jesus na yung mga putulin lang is yung mga puno na hindi nagbubunga. So, trees that do not bear fruits is being cut down. Amen po. So, God judges those who do not bear fruits in season. So, gaya po dito sa story
story about the fig tree sa Luke 13 verses 6 to 9. Sabi niya po dito, verse 6, Jesus then told them this story. A man had a fig tree growing in his vineyard. One day, he went out to pick some figs, but he didn't find any. Amen. Verse 7. So he said to the gardener, for 3 years I have come looking for figs on this tree, and I haven't found any yet. Chop it down. Why should it take up space? So yun po, yung man na may-ari ng vineyard is pumunta dun sa kanyang taniman at naghanap siya ng figs, yung bunga ng figs tree. Pero wala siyang nahanap, kaya inutusan niya yung kanyang gardener na putulin yung puno na yun kasi wala siyang bunga. For 3 years, naghintay yung may-ari na magbunga yung puno na yon, pero hindi pa rin siya nagbunga. Tapos, yung sabi naman dito sa verse 8, the gardener answered, Master, leave it for another year. I'll dig around it and put some manure on it to make it grow. Maybe it will have figs on it next year. If it doesn't, you may have it cut down. Amen? So, sabi naman po nung gardener, yung sinagot niya dun sa kanyang master, dun sa may-ari ng vineyard, Master, leave it for another year. So, humihingi yung gardener ng isa pang chance para dun sa puno. At yung gagawin ng gardener is maglalagay daw siya or ididig daw niya or bubungkalin niya yung soil na nakasurround din sa puno at lalagyan niya ng fertilizer. At sabi pa niya, maybe it will have figs on it next year. So malay mo magkaroon ng bunga next year, sabi ng gardener. And pag hindi siya nagbunga, doon na puputulin. So ayun po. Gaya po ng story na to, so we are given, pag hindi pa tayo nagbubunga bilang isang Christian, the Lord is giving us a chance to bear fruits. Amen? So as a Christian, we should do our part para magkaroon tayo ng fruits or ng bunga natin. So amen? So when God extended privilege, He expected something in return. So dito po sa verse 8 ng Luke chapter 13, sabi niya po dito, Master, leave it for another year. So, nagbigay ng chance ang ating Panginoon or nag-extend ng privilege. And He expected something in return. Ano yun? Yung ini-expect ng ating Panginoon in return. Ito yung it is for the tree to bear fruit. Para magkaroon ng bunga yung puno. So, sabi niya rin po dito sa John 15 verse 8, when you become fruitful disciples of mine, my Father will be honored. Amen? So, what is necessary for fruitfulness? So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan natin para maging fruitful tayo? So, there are 5 things we need to do to become fruitful Christians. So, yung pan po dito is tayong mga Kristiyano is halin tulad po sa isang puno. Amen? At yung puno na yon or yung halaman na yon is may mga bagay siyang kailangan para mag-bear ng fruits o magkaroon ng bunga. So, di po ba sa isang puno, yung kailangan niya para magbunga siya, kailangan niya ng water, ng matabang lupa, and sunlight. Amen? So, gagawin po sa atin. So, first po, na kailangan natin gawin is bloom where you are planted. Amen? So, gaya po sa isang puno, pag itinanim po yan sa isang lugar, kailangan huwag palipat-lipat. Kasi, pag nilipat na naman ulit, example, tinanim mo siya sa isang spot. Tapos, after 2 to 3 days, lumago na siya.
naging maganda na yung puno na yon, or naging okay na siya, hindi na siya nalanta. Then after 3 days na naman, lilipat mo na naman siya ng spot. E di magpupan na naman siya. Mag-grow na naman siya dun sa spot na yon. Tapos nilipat mo na naman ulit hanggang sa mamatay na, malanta na yung puno, kakalipat mo ng spot na pagtataniman. So, amen? Wag po dapat ganon. So, sabi niya po dito, bloom where you are planted. Kung saan ka na itanim, doon ka magbunga or mag-bloom, mag-grow. Amen? So, ganoon po sa ating mga Christian. Kung saang church tayo uma-attend, or kung saang church tayo na feel natin na nagbago tayo dahil din sa pag-attend natin din sa church na yun, dun dapat tayo mag-grow, dun dapat tayo magbunga. Amen? Huwag po dapat tayo palipat-lipat ng church na ina-attend natin. Amen? So, pangalawa po is water, which represents the Word of God. So, sa isang puno, kailangan niya ng water para mas mag-grow siya at mag-bear ng fruits. Amen? So, sabi po dito sa Psalms 1 verse 2-3, instead, the law of the Lord makes them happy, and they think about it day and night. Verse 3, they are like trees growing beside the stream, trees that produce fruits in season and always have leaves. These people succeed in everything they do. So, ayun po. So, mayahaling tulad daw po tayo if we always read the Word of God and sinasabuhay natin, yung mga nababasa natin, is we are like a tree na nakatanim malapit sa ilog. So, amen? Di po ba pag yung mga puno na nakatanim dun sa malapit sa mga ilog is mas healthy sila. Amen? So, ganun rin po sa atin. So, we should always read God's Word and isabuhay natin yung mga nababasa natin na sa ganun maging healthy Christian po tayo. Mas mag-bear po tayo ng fruits. Amen po? So, those people succeed in everything they do. So, lahat po ng mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon, lahat ng mga tao na sinusunod yung utos ng ating Panginoon, nagbabasa ng Bible, and nagpre-pray every day. So, yun po yung mga tao na nagsasucceed sa lahat ng mga gagawin nila. Nagtatagumpay sa lahat ng mga gagawin nila. Amen? So, pangatlo po is cultivate the soil. So, ano nga ba ibig sabihin ng cultivate? Prepare and use land for cropping or gardening. So, ayun po. Di po ba sa mga magsasaka bago sila magtanim, kinukultivate muna nila yung mga soil nila, inaararo yung mga soil para maging handa sa para maging maganda yung pagtataniman. Amen po. So, ganun din po sa atin. So, paano nga ba tayo kinukultivate ng ating Panginoon? So, we are cultivated by God sa pamamagitan po ng mga pagbibigay sa atin ng mga trials and problems na kinakaharap natin para mas maging strong po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Para mas matuto tayong magtiwala sa Kanya. Amen po. So, kaya po sa parable of the sower. Parable of the sower. Sabi niya po dito sa Matthew 13 verse 23, the seeds that fell on the ground are the people who hear and understand the message. They produce as much as 100 or 60 or 30 times what was planted. Amen? So, pang-apat po is pruning. So, ano nga ba ibig sabihin ng pruning? By cutting away dead or overgrown branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. Amen? So, sa isang halaman is kinakat down yung mga branches or mga stems nila para mag-increase yung or para mas magbunga pa at mas mag-grow yung mga halaman na yun. So, ganun po sa atin. So, as a Christian, we need to cut down unnecessary attitudes, yung mga hindi magandang attitude natin. Amen po, kailangan natin tanggalin yan, i-cut down. Kailangan natin putulin. Amen? So, pangalawa is bad habits. So, kailangan natin tanggalin yung mga bad habits natin that is not pleasing in the eyes of God. Amen po? So, sabi niya po dito sa John 5 verse 2, He cuts away every branches of mine that doesn't produce fruits.
but He trims clean every branches that does produce fruits, so that it will produce even more fruits. Amen po. Panglima po natin is abide in the vine. Ano nga ba ibig sabihin ng abide? Abide is to obey. Sumunod. Amen po. So, we should abide in the vine. Sino nga ba yung vine? Yung vine po dito is ang ating Panginoon Jesus, and we are His branches. Kaya po nang sabi sa John 15 verse 5, I am the vine and you are my branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruits. But you cannot do anything without me. Amen? So, sabi ng ating Panginoong Jesus, we should stay in Him. Amen po? Kasi, pag wala tayo sa ating Panginoon, kaya po nasabi dito, you cannot do anything without me. Kung wala tayo sa ating Panginoong Jesus, wala tayong magagawa. Amen po? So, lagi po nating tandaan yung 5 na to na kailangan natin gawin para maging fruitful Christian po tayo. So, una, bloom where you are planted. Water, which represents the Word of God. Cultivate the soil, pruning, and abide in the vine. So, yun lamang po ang aking bahagi. To God be all the glory. Muli tayo po yung mukha na manalangin. Yes, Lord, maraming salamat Panginoon sa mga salita po namin ng pag-aralan. Hayaan mo, Lord God, na ikaw may tanong sa pinakamanabang parte ng aming puso at isipan, Lord God, at may bahagi nito namin sa ibang mga tao, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo, Lord God, ang lahat ng mga nakakakinig, Panginoon, ng banal mo salita. Ito lang po ang isang dalangin sa pangalan aming Panginoon Jesus. Amen.